Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. 40 araw pagkatapos na mabuhay na mag-uli, ang Panginoong Hesukristo ay naparoon siya sa bundok ng mga Olibo at nakipagpulong sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga apostol. Yung bundok ng mga Olibo ay isang dako na malapit sa lungsod ng Jerusalem. Diyan na tayo sa unang bilang. Ano ang ipinagbili ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad nang siya ay nakipagpulong sa kanila sa bundok ng mga Olibo? Ito sagot. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintay ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kung gayon, sa pulong sa bundok ng mga Olibo, ibinili ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad na wag muna silang umalis sa Jerusalem. Sa halip, ay hintayin nila ang pagdating ng Espiritu Santo na ipinangako ng Ama. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong itinanong ng mga alagad sa Panginoong Kristo pagkasabi niya nito? Ito sagot, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Kung ganon, pagkarinig ng sinabi ng Panginoong Kristo, nagtanong ang mga alagad, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Natalikod kasi ang Israel o ang unang bayan ng Diyos. Yung tagubilin ng Panginoong Kristo, nag-udyok yon sa mga alagad para magtanong sa Panginoong Kristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong isinagot ng Panginoong Kristo pagkarinig niya nito? Ito sagot. Basahin natin. Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ano sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad? Natatanggapin nila pagbaba ng Espiritu Santo sa kanila ang kapangyarihan. Bakit kailangang mataglay ng mga alagad ang kapangyarihan na dulot ng Espiritu Santo? Sapagkat magiging saksi sila. Katumbas ng magpapatotoo sila sa ating Panginoong Kristo, hindi lang sa Jerusalem, kundi sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi po magagawa yon ng mga alagad o ng mga apostol kung hindi nila taglay ang kapangyarihang kaloob ng Espiritu Santo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Matapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Ito sagot. Kanyang dinala sila sa labas hanggang sa tapat ng Betanya at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sila'y binasbasan. At nangyari na samantalang sila'y binabasbasan niya ay iniakyat siya sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Ang Betanya na pinaroonan ng Panginoong Kristo, dinala niya doon ang mga alagad, ay dako na malapit sa bundok ng mga Olibo. Mga 2 milya o mahigit 3 kilometro ang layo. Nilakad yun ng Panginoong Kristo kasama ng mga alagad. Pagdating doon sa Betanya, ano nangyari? Itinaas ng Panginoong Kristo ang kanyang mga kamay sa mga alagad para sila ay basbasan. Habang ginagawa yon,
ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad, iniakyat siya ng Diyos sa langit. Habang ang mga alagad ay nakatingin sa Kanya. At yun nga, natakpan siya ng ulap. Hanggang sa hindi na siya makita ng mga alagad. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Ano nangyari habang nakatitig sila sa langit at siya ay iniaakyat? Eto sagot. May dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sila ay mga anghel. Kung ganon, habang nakatingin ang mga alagad sa Panginoong Kristo, habang umaakyat siya sa langit, merong mga anghel na lumitaw sa tabi ng mga alagad. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ng mga anghel sa kanila? Kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Kung gayon, pinatotohanan ng mga anghel na ang Panginoong Kristo na umakyat sa langit ay magbabalik o muling paririto gaya ng nakita ng mga alagad na pag-akyat niya sa langit. Ano katumbas noon? Ang umakyat sa langit ay ang Panginoong Kristo na tao, ang babalik, tao rin. E sino ang aakyatin ng Panginoong Heso Kristo sa langit? Ang Diyos. Ang babalik, hindi ang Diyos. Ang babalik ay ang Panginoong Kristo na tao sa kalagayan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng mga alagad matapos nilang masaksihan ang pag-akyat ng Panginoong Heso Kristo sa langit? Ito sagot. Nangagbalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus habang hinihintay nila ang pagdating ng Espiritu Santo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Nang mga araw na yon, ano ang ginawa ni Simon Pedro sa gitna ng may 120 mga kapatid na nagkakatipon? Ito sagot. Nagtindig siya at sinabing, mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Sa makatuwid, habang naghihintay, ang mga alagad kasama ng ilang mga kapatid, sa pagdating ng Espiritu Santo, tumayo si Apostol Pedro sa gitna nila. Ano sinabi? Kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Judas. Si Judas ay siyang nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Siya ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Sa makatuwid, may hula ang Biblia sa mangyayari kay Judas Iscariote. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi sa kasulatan tungkol kay Judas Iscariote na kailangang matupad ayon kay Simon Pedro? Basahin natin ang sugot. Ang tirahan niya ay tuluyang layuan at wag nang tirhan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Ang mga pananalitang ito ng Biblia ay nakasulat sa mga awit ni David sa 69:25 at 109:8. Batay sa kasulatan, may ibang gaganap ng tungkulin ni Judas Iscariote bilang alagad o bilang apostol ng Panginoong Hesukristo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang dalawang iminungkahi ng mga alagad upang pagpilian na hahalili kay Judas Iscariote? Ito sagot, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Kung ganon, oot si Judas Iscariote ay nawala
sa kalipunan ng mga apostol sapagkat nagpakamatay pagkatapos niyang ibetray o ipagkanulo ang Panginoong Hesukristo. Merong ipinalit ang Diyos. Sino yung pinagpilian na hahalili kay Judas Iscariote, si Matias, at si Jose na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Ang dalawang ito ay nakasama ng mga alagad sa buong panahon, nakasama sila ng Panginoong Hesus mula sa pagbabautismo ni Juan Bautista hanggang sa araw na siya ay iakyat ng Panginoon Diyos sa langit. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng mga alagad bago nila isagawa ang pagpili mula sa dalawa? Ito sagot. Sila'y nagsipanalangin na nagsipagsabi, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin. Maselan yung pagpili sa hahalili kay Judas. Noon, nung Panginoong Kristo ay nasa lupa, siya mismo ang pumili. Nasa langit na siya. Kaya para huwag magkamali ang mga apostol sa pagpili ng hahalili kay Judas Iscariote, nanalangin sila sa Diyos. Ano ang kanilang panalangin? Panginoon, alam ninyo kung anong nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol. Yan tayo sa kasunod na bilang. Pagkatapos nilang makapanalangin, anong kanilang ginawa? Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. Kaya naging 12 uli ang mga apostol ng Panginoong Kristo nung siya ay umakyat na sa langit. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong isa sa mga dakilang kahalagahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit? Ito sagot. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako ay paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako ay pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako'y muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo. Ano ang isa sa mga dakilang kahalagahan ng pag-akyat ng Panginoong Kristo sa langit upang ipaghanda ng dakong kalalagyan sa langit ang kanyang mga alagad. Magpahanggang ngayon ay nasa langit ang Panginoong Kristo at inihahanda ang dakong paglalagyan sa atin doon sa kaharian ng Diyos. Pagka naihanda na niya ang dakong pagdadalan sa atin, nangako siya, muli akong paririto upang kunin kayo. Upang kung saan ako naroon ay dumoon din kayo. Inilalarawan po ng Biblia ang Panginoong Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos sa langit. Naghahayag, nataglay niya ang karangalan at kapamahalaan. Dapat po nating mapansin yun. Hindi naging Diyos ang Panginoong Kristo nung umakyat sa langit. Namamalaging ang Diyos ay iisa, ang Ama na nasa langit. Pinaupo niya sa kanyang kanan ang Panginoong Kristo na naghahayag ng karangalan at kapamahalaan. Ipinailalim ng Diyos sa paanan ng Panginoong Kristo ang lahat ng bagay, lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan. Kaya, naghihintay lang tayo sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Totoo ang pag-akyat natin sa langit. Totoo ang kaligtasan. Anong katunayan noon? Yung pag-akyat ng Panginoong Kristo sa langit. Bago siya umakyat sa langit, dumaan siya sa maraming tiisin hanggang sa siya ay mamatay doon sa krus.
pero binuhay siyang mag-uli ng Diyos. Hindi hinayaan ng Diyos na mamalagi siya sa libingan. Ganon din ang gagawin sa mga iglesia ni Kristong tapat na sumunod at naglingkod sa Panginoong Heso Kristo. Pagdating ng Panginoong Heso Kristo, kung sila'y namatay, bubuhayin silang maguli. O kung sila'y darat ng buhay, aagawin silang kasama ng mga unang binuhay upang sumalubong sa Panginoon sa hangin at sa gaysa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya magpakatatag tayo sa ating pagka-iglesia ni Kristo hanggang sa ating kamatayan o hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Pag-aaralan natin sa susunod ang tungkol sa pagdating ng Espiritu Santo ng araw ng Pentecostes. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pag-akyat ng Panginoong Heso Kristo sa langit. Tumayo kayo mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat. Patuloy mong dinadagdagan ang aming kaalaman tungkol sa naging buhay at ministeryo ng Panginoong Heso Kristo. At habang nadadagdagan ang aming kaalaman, lalong tumitibay ang aming pananampalataya sa Kanya na inilalagak namin ang aming pag-asa at pagtitiwala sa Kanya na darating ang takdang panahon, isusugo mo siya upang kami kunin at ipagsama sa langit. Ama, maawa ka sa lahat ng mga nagkakatipon ngayon, sa lahat ng mga naninindigan, sa panig ng katotohanan at sa kapakanan ng iglesia. Sana huwag kaming makabitiw sa aming kahalalan, kundi maingatan namin ito hanggang sa aming kamatayan o hanggang sa pagbabalik na ng iyong bugtong na anak. Panginoong Hesukristo, pagbalik mo, alalahanin mo ang buo naming sambahayan, ang mga naging pagsasakit namin para sa kapakanan ng iglesia at sa mga tungkuling kaloob niya ng Ama sa amin. Gawin mo po kaming mapalad. Paglaanan mo kami ng dako sa langit. Magtamo kami ng walang hanggang buhay. Diyan sa piling mo, matatapos na ang lahat ng mga tiisin, ang mga bagabag, ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan ngayon. Lilipas ang lahat ng bagay. Papalitan mo ang aming buhay na may kamatayan ng walang hanggang buhay. Ama, umaasa kami. Dininig mo ang aming panalangin. Kasama ka namin sa lahat ng panahon ng buhay namin. Pahihintulot mo sa susunod na pagkakatipon, muli kaming magkasama-sama. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.